Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po mag-umpisa na. Komentuhan po natin, ito pong si Boying ng Ombudsman ay handang ibigay ang SALN daw po ng ating Vice President dito po sa House of Crocs na tinatawag po, mga kababayan. Handa raw po willing. Samantalang ang sinasabi po ng kampo ng Vice President ay labag po sa konstitusyon ang ginagawa po ng House Committee on Justice sa Kamara, mga kababayan. Pero pagdating kay Boying ay wala pong paglabag, mga kababayan. Pakinggan po natin ang Ombudsman, si Boying, at pakinggan naman po natin ang kampo ng Vice President Sara Duterte. Ibang klase po. Dahil sanay naman po yata silang bumali, bend the law at break the law. Hindi po ba? Ganyan po talaga. Umpisahan po natin. Evan, kailan pwedeng maisumite ng Ombudsman ang mga salin na ito sa Kamara? Aga, anytime ay ready ang Office of the Ombudsman na ibigay ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Nakamontor ang Office of the Ombudsman sa isinasagawang impeachment proceedings ng House Justice Committee kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, pinasabpina ng House Justice Panel ang Office of the Ombudsman upang i-release ang SALNs ng Vice Presidente. Tiniyak naman ng Ombudsman na magko-comply sila dito, lalo na at isa sa unang mandato ni Ombudsman Remulla nang siya ay maluklok sa pwesto ay isa publiko ang SALN ng mga public officials at gawing mas accessible sa publiko. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Ng Kamara na makita ang financial status ni VP Duterte mula noong alkalde pa lamang siya ng Davao City hanggang sa maluklok sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ito ay ang mga taong 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at ang mga taon mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa Ombudsman, madali nilang mabibigay ang mga dokumentong ito kahit pa ang mga SALN noong Davao City Mayor pa si VP Sara dahil hindi mahirap i-endorse ang request o subpoena sa kanilang area office sa Mindanao. Yan po mga tambay. At pakinggan naman po natin ang sabi naman po. Ibibigay daw po nila. Yan po mga kababayan. Ibibigay daw po nila sa Kongreso. Pero ano naman po ang tugon? Ang sinasabi naman po ng kampo ng Vice President. Bakit sa Kongreso? Bakit sa House of Representatives ba ang tamang venue? Pakinggan po natin, mga kababayan. Ibang klase po. Pagdating po sa Vice President, ay napakabilis po nila. Kahit po bend the law, break the law. Pero po ang corruption po ngayon, flood control, mag-iisang taon na. Natabunan na, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ito. Kinwestiyon naman ng defense team ni VP Sara Duterte ang jurisdiction ng House Committee on Justice sa ginawa nitong pagdinig kaugnay po ng impeachment complaint. Walang kapangyarihan nila ang Committee on Justice na magsagawa ng anumang uri ng paglilitis kahit pa ito'y tinatawaging mini trial. Ayon po sa defense team, tanging ang Senado lamang ang may ganap na jurisdiksyon sa paglilitis ng mga kasong impeachment alinsunod po sa 1987 Constitution. Hindi dumalo po ang defense team sa mga pagdinig ng komite, sa halip ay nagpadala na labang sila ng sulat para ipaliwanag ang kanilang posisyon. Binigyang diin ng kampo na ang terminong mini trial ay hindi nagmula sa kanila kundi sa mga pahayag ng ilang miyembro ng komite para sa kanilang anumang prosesong lumalagpas sa pag-evaluate ng mga reklamo at ebidensya ay maaaring labag sa konstitusyon. Bagamat kinikilala nila ang posibilidad ng paglabas ng sabina, susuriin nila kung ito ay nasa tamang saklaw at naayon sa batas. Giit nila, ang isyu hindi lamang sabina kundi buong proseso ng pagdinig. Giit ng kampo o gayit po ng kanilang kampo, ang posisyong handa nilang harapin ang paratang labang sa Vice Presidente ngunit sa tamang forum lamang at ito ay ang Senado. Binigyang diin din na hindi tinatalikuran ng Vice Presidente ang kanyang karapatan magain ng ebidensya
at depensya kundi pinipili lamang na gawin ito sa tamang jurisdiksyon. Yan po mga kababayan. Totoo po yun. Kasi po tanging Senado lang po ang mag-iimbestiga at mag-hearing. Yan po ay nasa konstitusyon. Hindi po ba? Pero gusto po nila ng fishing expedition. Gusto po nilang pahabain ng pahabain sa Kamara para po masira nila ng masira ang Vice President. Gusto po nilang wasakin, sirain ng sirain, pero hindi naman nila may impeach. Dahil hindi naman po talaga may impeach. Dahil po lahat po ng binibintang nila hindi totoo. Puro po gawa-gawa lang at hindi po impeachable ang Vice President. At nakita nyo po, nagkaroon po tayo ng ombudsman sa pangunguna po ni Boying Rimulya ay hindi po yata alam ang konstitusyon, mga kababayan. Hindi yata alam ni Boying na ang hearing at ang sinasabi nga itong ginagawa nilang hearing dito sa Kongreso ay hindi po yan naaayon sa kanilang rules. Number 1, yung rules. Wala po sa kanila ang maghihiring. Hindi po dyan ang hearing para maglabasan kayo ng ebidensya. Saan po? Sa tamang proper forum. Ano sinasabi ng kampo ng BC? Sumusunod kami sa batas, sa konstitusyon. Saan? Sa Senado. Pero ang ombudsman, alam naman niya yata niya yan na ang tamang proper forum ng paglilitis ay sa Senado, pero ibibigay niya na lahat para litisin na sa Kongreso. Mga kababayan, saan po ba may impeach ang Vice President? Saan po siya may impeach? Di po ba sa Senado? Doon po ang hukuman. Sa Senado po ang hukuman ng impeachment. Nahandun po at tatayo po mga prosecutor, mga judge, ang mga senador, ang 24 na senador. Hindi po ba? Hindi po dito sa Kongreso. Nakita nyo po yung fishing expedition at kangaroo court. At pati po ang ombudsman ay sumasang-ayon po sa fishing expedition di umano at kangaroo court ng House of Representatives. Ibang klase po mga kababayan. Ganyan po katindi ang bansa natin. Hindi na po uso-uso ang batas, mga kababayan. Ang uso po ay bend the law at break the law, di umano. Katulad po ng ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte. Hindi na uso ang proseso. Wala nang due process. Basta, diretso na yan. Dahil gagamit tayo ng break the law at bend the law, di umano. Matindi, no? Diyan ka hanga sa gobyerno ito. Yung korupsyon na trilyon at napakaraming ebidensya. Daan-daang bilyon ng korupsyon mag-iisang taon na. Kamusta na, Boying? Kamusta na po? Nasaan na ang ulo, ang ugat, ang malalaking buhaya ng korupsyon? Magmula noong 2023 hanggang 2026. Nasaan na napakaraming congressman, senador, pati Malacanang? Nasaan na? Nasaan na mga investigasyon? May nakulong na ba? Meron. Si Bong Revilla. Mga DPWH, engineer. Mga contractors. Meron. Ang tanong, yan na ba ang malalaking ulo ng isda at buhaya, Boying? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan na ba? Yan na ba ipapakita mo sa taong bayan na mag-iisang taon na? Hindi po ba, mga kababayan, malapit na mag-isang taon. Magsosona na naman ang Pangulo. Malapit na naman magsona. Mahiya naman kayo. Unbelievable. Yan po si Boying, mga kababayan. Nakita naman po natin kung anong klase pong ombudsman meron tayo ngayon. Kahit po labag sa konstitusyon ang proseso ng impeachment, pero susunod po siya ron. Kahit labag, mga kababayan. Ibibigay niya rin po ang SALN daw ng Vice President para po maging kangaroo court
at fishing expedition at pahabain nila ng pahabain ang paninira nila sa Vice President. Hindi kaya, mga kababayan, dahil po yan ay scripted na nila. Scripted na po nila yan, di umano, na ganyan po ang gagawin nila. At gusto po nilang ibibinay nila ng ibibinay ang Vice President hanggang ito'y masiraan nila ng masiraan, pero wala naman silang matitibay na patotoo. Wala silang matitibay, hindi po ba, na ebidensya. Wala silang matitibay na ebidensya. Hindi po ba? Kaya nga gamit na gamit po ang buong pamahalaan. Wala ka na pong itulak kabigin sa pamahalaan. Gamit na gamit po nila lahat di umano pagdating po sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi kaya? Ganyan po ang pinasusweldo po natin. Ganyan po ang nakikita natin sa paggamit ng ating buwis. Puro politika, mga kababayan, at pagpapabagsak sa mga Duterte. At napakalalaking korupsyon. Diyan po napupunta ang ating buwis. Pero ngayon, lugmok tayo sa kahirapan. Ang problema ng bansa ay nahandyan, patuloy, na tayo naghihirap, hikahos. Pero saan po sila nakatutok? Saan po sila nakatutok? Kay Vice President Sara Duterte. Kurap daw ang Vice President. Pero pagka sila'y nagtuturo sila ng korupsyon, lahat po halos ng daliri nila ay nakaturo po sa kanila. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kabayan. Yan po ang ombudsman natin ngayon. Kahit po labag sa konstitusyon, sa proseso ng impeachment, sumusunod pa rin ang ombudsman. Hindi po ba? Thank you po mga kabayan sa nakakagusto po na inyong tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe at mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Ani Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hersho ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Siena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating buong sambayanan, sa pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo at ang ating mga soldiers at ex-marine, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal. God bless po sa inyo lahat. At taste lang po tayo mga kabayan. Paalam.